Okay, so naghahanap ka ng adventure bike ng Ducati pero nalalakasan ka sa V4 sa Pikes Peak. Okay, baka makatulong sa'yo. O ito, check out mo tong Ducati Multistrada. Quick walkthrough tayo sa Multistrada V2. Yan ang kulay niya guys, the iconic red sa mga fairings niya. And ang itsura niya same sa mga Multistrada. So sa exterior, yan ang makikita nyo, same engine with the Street Fighter and Panigale V2. Exhaust niya medyo iba, pero yan yung naririnig nyo na pumuputok pagka nagkada shift. Yan ang taillight niya. Meron ka makikitang logo ng Ducati dito sa likod. Maganda dito, may hawakan siya. I think ready to for yung mga boxes kung magdano kayo. And kapitan to ng OBR if ever. Pillion seat niya, malambot in fairness. And napakalapad, so hindi mangangawit yung sakay mo ko sakali. This engine is equipped with 937 Testa Stretta engine. Same goes with the Panigale V2 and the Street Fighter V2. 5 kilos down to compare mo dun sa 950 na nilabas nilang Multistrada, which is dahil sa engine yan. Pakita ko lang yung seat height niya guys for the Multistrada V2. 5'8 ako, and ito ang tayo natin sa Multistrada V2. Ayan, tayo na yung bike niyan. So may konting tiptoe. Hindi siya flat foot, as you can see. Pero kayang-kaya, medyo magaan naman yung bike in fairness. Seat height niya is nasa 970mm, 830mm to 970mm. Seat height yan, siguro dito yung 830. Dito naman yung 970, I don't know, pero mukhang yun. And punta tayo sa accessories. Radiator guard, meron na rin siya pati sa oil cooler. Meron na rin siya. Then di ko alam kung stock to, pero naka-incline siya sa switch sa buttons. So meron na siyang built-in auxiliary lights. Then yan siya, keyless entry. Ito na ipipindutin mo pagka nasa yung susi. Ayan, start natin Multistrada V2. Alright, so punta tayo sa left buttons niya guys. So here you can see modes. Pagka nilong press mo yan, lalabas yung modes dito. We have Touring, Urban, Enduro, Sport. Yun. Diyan yung mga specifics ng mga traction control, ABS. Tapos, by the way, naka-electronic suspension rin siya. So dito mo rin siya ma-adjust. Ma-adjust mo siya dito. Depende sa rebound, na trip mo, preload. Yan, nandito yan lahat. Front, rear. By the way, ayun, try natin tong Sport. Ayan, so makikita mo dito yung pinili mong mode. Quick shifter, meron na. Traction control, ABS, gear indicator, speedometer, tachometer nandito, air temperature, fuel range na meron din as well. Ito maganda, diba? And then your odo and your engine temperature. Dito naman meron tayong syempre cruise control. Dito yung passing light. Ito yung switch nung auxiliary lights. Ayan, ito yan. Then patayin ko muna. And then hazard nandito. And yung fuel lamp, then dito ata yung umiilaw to pagka kailangan mo na mag-shift. Parang yan yung warning light niya Then your oil, ayun lang. Sa kanang buttons naman, you have your kill switch. Ito yung parang switch on and off. Then heated grips. Dito yung gas tank. Pakita ko pala yung susi niya guys, by the way. Ito ang susi ng Ducati Multistrada V2. Yan. So ito, para lang yan dito. Wala nang pagkakabitan yan dito kasi keyless na siya, like I said. And then meron siyang port dito. I don't know what's that. Di ako sure about this, pero meron siyang parang parang cigarette something, ganun. Naka-hydraulic clutch, naka-hydraulic brake, Brembo parehas. Okay, punta tayo sa gulong. Kinicarry niya is Scorpion Trail na Pirelli. 19 inches ang mags mo sa harap, 17 inches ang mags mo sa likod. So both Pirelli tires, 120/70/19 sa harap, 170/60/17 sa likod. Basically yan lang naman ang walkthrough natin sa Multistrada V2.
So more on the ano tayo. So syempre Brembo brakes, caliper Brembo dito sa likod, ganun din. Hindi lang siya single side swing arm dito pa sa V2, no. Not like the Panigale V2 and the Street Fighter. Ayun nga, nasabi ko kanina, quick shifter up and down. So naka electronic suspension front rear. Ang kagandahan din sa mga multistrada guys, ang sides na nila napakahaba. So wala kang pangamba na matutumba yung bike, no, pag binaba mo. Strada pala to. So pag binaba mo to, ayun, sobrang nakalin siya dun sa forward. So pagka binaba mo, wala na siyang chance na mag-move pa. So another safety measures from Ducati. Ito pala isa sa mga features niya guys, yung windshield niya na-adjust yan. So napaka easy lang yan ibaba at saka itaas. Para sa less wind drag. Kung may nalimutan akong features, specs, labas ko na lang din dyan, diba? At least medyo may kabuluhan naman tong review natin. Ito mo yung cockpit niya, napakaganda, diba? So first of all, I want to thank Sir Omi of Ducati Philippines, kina Miss Ira for preparing the docs. Siyempre sa marketing ng Ducati Philippines, Ducati Manila. Siyempre kay na Boss Toti, di ba? So this one will be road review siguro muna tayo. So technically makapag tayo muna dito, impression ride. This is the Multistrada V2. Pero sa variant ng V2, syempre lumabas ang Panigale V2, ito yan. At lumabas ang Street Fighter V2, and ito yan. Now isabak natin siya sa EDSA traffic. Let's see anong performance niya dito sa traffic. Nakikita ko ngayon ang temperature, ang engine temperature niya is nasa 96. Ang pinakamataas na nakita kong temperature sa kanya kanina was 100, which is not bad. Ang pinakamataas ko sa Hyper is 107. And ang pinakamataas ko sa MT-07 ko noon is 111. Mind you, Japanese bike yun, pero umaabot ng 111 ng MT-07 ko dati. Sa Ducati hindi. So kayo na humusga. Singitan sa akin, for me napaka-nimble niya pa rin dalhin. Madali siya isingit kasi wala siya nakakailang factor. Yung side mirror niya kapantay lang nung handlebar. So pagka isisingit mo, as long as hindi tumatama yung side mirror, yung handlebars mo, hindi tatama yung side mirror or walang tatamang any parts ng motor sa mga katabi mong sasakyan. So that's a plus point. And then kung medyo trip mo na pamasok, ganyan, gusto mo naka-Ducati ka pamasok, I would say probably kaya, madadala mo to. Fuel consumption, hindi pa natin yan masasabi right now. Siguro sa mga next content natin about this. So sana makarami tayong content dito sa bike na to. And syempre kagandahan sa mga new engines ng Ducati, napaka walang vibration nila, lalo na sa first gear. So kung magbabad ka man ng first gear, walang wala lang, okay lang sa kanya. Like kayang tanggapin. And ikaw, hindi ka rin may stress sa vibration ng motor. Sa Hyper ko kasi medyo malakas so parang di niya kayang magbabad ng first gear. Then paglilipat mo naman ng second gear, para naman siyang nabibilaukan kasi I don't know, kasi high power Ito yung isa sa mga magagandang innovation na gawa ng Ducati, in fairness. Na lessen or nawala yung vibration nung lower gears. Crash bar baka mo. Panis kayo kita tay. Ay mga tipong pag gumiram ka ng bike tas na-assemble lang mo, wala lang kasi di tatamaan yung body nun, men. Medyo malakas na rin siya pag narinig nyo pag nagsishift ako, pumuputok siya. Parang narinig ko lang sa V4 yun, pero dito siya, nangyayari siya. Hindi ko alam ko stock to Pagka dumilim, nakita mo nagda-dark yung yung cluster niya. Angas.
Suspension, napakalambot, parang wala kang dinadaan ng lubak. Dito mo testing sa EDSA talaga kung maganda suspension mo. Ngayon, kitang kita naman na parang wala akong dinadaan ng lubak sa Multistrada V2, diba? So if you're going to buy or purchase one, feel mo na kaagad yung pagka-premium ng bike eh. Yung parang di ka magsisisi na bumili ka ng V2 na okay lang kung hindi V4, parang ganun. Kasi still, napaka yung comfort na nabibigay ng adventure bike eh nandito sa V2. Grabe yung backfire, ano? Pagka nag-shift siya. Quick shifter and auto blip niya, napaka smooth, men. Pakita ko sa inyo. Oh, backfire. Quick shift. Solid. Kaya pag guys naniniwala kayo sa pagka sobrang iningatan yung isang bagay, eh lalo kayong mapapahamak. Hindi ko naman sinabi na wag nyo ingatan, di ba? Pero ano, medyo may nakakasama din kasi yung sobrang ingat. Minsan yun yung sobrang praning mo na kailangan mo ingatan yung bagay, lalo kang napapahamak. As much as possible, be natural lang. Like hindi ko rin naman sinabi na kung paano trato mo sa isang bagay na meron ka, ganun din ang gawin mo sa bagay na hiniram mo lang or pinahiram sa'yo. Ang sa akin is, as much as possible, be natural lang. Huwag kang masyadong mapapraning. Huwag mong ingat pa din, pero alam mo yun, huwag yung sobrang praning ka ganun, kasi mas lalong nakaka-attract ng ng aksidente. Makasarap gumamit ng mga adventure bike no? Kasi sobrang nimble nila. Specifically dito sa Multistrada V2 no? Na hindi naman siya mako-compare mo agad yung power ng V4 tsaka ng V2. Kasi diba ako nakapag-try ako ng Street Fighter, nakapag-try ako ng Pikes Peak. Kahit sabihin natin hindi naman ganito nakahaba, nakatry tayo ng medyo naramdaman natin yung power niya. So dito, alam mo yun, medyo mabibitin ka ng konti, pero depende pa rin sa purpose mo kung ayaw mo nga ng kasing lakas, kung medyo nalulula ka sa V4, perfect bike to, itong V2. Parang alam mo yun, sinabi ni Ducati na wala ka ng rason para hindi mag Ducati. Ito, naglabas kami ng Multistrada V2. Parang ganun yung ginawa niya na parang wala ka ng option to choose pa other brands kasi meron ng ganitong adventure bike, di ba? Ngayon, ang challenge lang is how you're going to maximize this bike. Ano ba siya? Pang papasok mo, pang long ride mo. Kasi super capable niya, guys, I must say. Kunyari beginner ka, gusto mo mag Ducati and you're getting this bike, di ka mapapaya dito. And mind you, kanina pa ako pinagtitignan to, nakaka-enjoy, mag-e-enjoy ka sa bike na to. Braking power is so great. Lakas ng preno, man. Safe na safe. Diba, preno pa lang yan, harap. Wala pang likod yan, ha. Lakas, sobra. Ayun pala, presyo, syempre. Munti ko pa malimutan. If you're going to ask how much this bike is, nasa around 1.3 if I'm not mistaken, or 1.2-ish.
Labas ko na lang dyan, di ako sure, mahirap na. Labas natin dyan. And syempre, again, I would like to thank Boss Omi, Ducati Philippines, for lending me this loaner bike for a couple of days. Actually 2 days lang. Tomorrow, yun, abangan nyo yung ano natin, ride with GP Boys. Kasama natin sila Moto Connect and sila Doc JP ng GP Boys. Marilaki tayo, guys. Siyempre sa mga adventure bike, ang handlebar niya sa upright, diretso. So wala kang mararamdamang pagod kahit gaano pa katagal yung biyahe mo. Kaya you feel yung upuan sobrang comfy, yung upright position nandun, yung ergonomics ng footrest nandito. So alam mo yun, hindi ka talaga mapapagod. And napaka-easy niyang ilin. Grabe itong Multistrada V2. Hindi ka magsisisi pagka bumili ka nito, man. Naka-Ducati ka na, komportable ka pa. Alright guys, so dito ko na-end yung video. If you want to see pala the review of the Multistrada V4 Pikes Peak, na kayo kay Boss Reed. Andun naman yung ano, kunyari napanood nyo to, tapos ano kaya feeling ng V4 Pikes Peak, no? Ganyan. Kasi yung sa akin, hindi naman yun thoroughly, like ano lang yun, impression ride lang yun for that test ride eh. Yung Pikes Peak ko kay Boss Reed, yung ano, yung siguro ihimay-himayin niya yan. So punta kayo din sa channel niya, guys, panoorin niyo yung sa Pikes Peak. Pinahiram din siya ng Ducati Philippines. See you on the next video, Kamix. Peace out. Babush. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message